Dahil sa wala pa ang Gilas practice kay Soto Kushigaya Alphas, game day update na muna tayo at ang makakalaban nga ng Kushigaya Alphas sa kanilang paparating na game day o araw ng laro ay ang team ng Sunrockers sa Shibuya na meron ngang mga malalakas na mga bigs. Masusubukan na naman ang ating big man laban sa mga malalakas na mga kalaban. Josh Hawkinson at Thomas Welsh ang mga leader ng Sunrockers sa Shibuya sa pagpuntos at pagkuha ng rebound, isang center, power forward at pure center. Parehong merong height, isang halos nasa 6'10 at isang 7-footer ang makakalaban ni Kai Soto sa loob ng paint. Malakas ang laro ni Josh Hawkinson, mapa FIBA man o Japan B1 kaya naman mapapalaban ng husto ang ating big man na si Kai Soto. Napansin rin natin ang ibang komento ng mga fans at sabi ng ilan dapat hindi na muna kasi nagpakitang gilas si Kai sa Japan B1 B-League para hindi umasa ang mga Pinoy basketball fans na maglalaro ito para sa Gilas team sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Yun nga lang, kailangan rin talaga na ibigay ni Kai Soto ang kanyang best sa Japan B1 B-League para sa kanyang team dahil sa matagal na hindi siya nakapaglaro para sa kanyang mother team na Kushigaya Alphas. Mukhang makakapanood nga ulit tayo ng isang Kai Soto na magandang performance sa Japan B1 B-League laban sa team ng Sunrockers sa Shibuya bukas. Meron pa nga bang chance na makapaglaro si Kai para sa Gilas team? At ang masasabi nga natin tungkol dito, ang pananaw natin ay merong slim chance pa rin. Malay nyo okay si Kai pagkatapos ng laro niya laban sa team ng Sunrockers sa Shibuya tapos biglang magbago ang isip ng EWP kaya depende na rin sa kondisyon ni Kai pagkatapos ng laro nila laban sa team ng Sunrockers sa Shibuya at posible rin napayagan ito ng Kushigaya Alphas at yun nga baka magbago pa ang isip ng EWP, ang isa sa handler ni Kai Soto, kaya hindi pa rin talaga natin masasabi hanggat hindi nga nagsasalita si Coach Tim Cone ng Gilas. Kung hahayaan natin na matapos ang laro ni Kai Soto sa Japan B1 B-League at wala pa rin pagbabago ang pahayag ng kampo ni Kai Soto, ayun na nga final no Kai ang Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sayang talaga, kailangan lang natin ng matinding combo sa 4 at 5 position para mas maging magaan ang galawan ng ating Gilas sa opensa at lalakas pa ang ating depensa. Selyado ang inside plays ng Gilas kapag New Zealand at Australia ang nagbabantay. Magaling silang dumepensa sa ilalim tapos hindi natin ito nagagawa laban sa kanila. May mismatch na nangyayari sa loob ng paint kaya pansinin ninyo yung stats ng New Zealand at Australia sa points in the paint kapag wala tayong Kai Soto. Halimbawa na lamang ang laro ng Gilas laban sa team ng Australia sa FIBA Asia Cup. 38 points ang puntos ng Australia sa loob ng paint, ang Gilas naman 20 lamang. Ang laking difference nito, ibig sabihin kulang na kulang ang laro natin sa ilalim. Idagdag pa natin ang second chances dahil sa rebound, 20 sa Australia at 10 lamang para sa Gilas team, kaya sobrang halaga ang laro natin sa loob ng paint. Ganon kahalaga ang big man na kagaya ni Kai na merong impact sa shaded area para sa Gilas team dahil wala talaga, sobrang layo ng laro ng Australia at Gilas pagdating sa shaded area. Talagang nadidihado masyado ang Gilas team. Kung ganito ang stats, edi talagang aasa tayo sa matinding shooting sa 3-point area kasi talagang dihado tayo sa shaded area. Kung sa malakas o malakas, talaga namang malakas sina QMB, Junmar at AG Edo, pero ganun pa rin ba sila kalakas laban sa team ng Australia at New Zealand? Yun ang tanong ngayon. Walang duda na talented ang mga tatlong players na ito ng Gilas pero kailangan talaga na gumawa sila ng paraan para matapatan nila ang nagagawa ng kalaban sa loob ng paint, kaya sana nga maging local na si Ange kasi siya ang susubukan natin na ibabad kasama si Junmar at nagpakitang Gilas na ang dalawang players na ito sa Asian Games. Gold medalist sila sa event na ito at pwede o posible nga rin na makapagbigay ng magandang impact si Kwame kagaya ng naibibigay ni Kai Soto sa Gilas team. Kailangan nga lang muna natin na maghintay dahil halos pakumpleto pa lamang ang 10 years ni Ange Kwame bilang isang residente ng Pilipinas para sa 10 years residency guideline ng FIBA. Isa sa basihan ng FIBA para ma-exempt at maging local ang isang manlalaro ng isang bansa. Sa ngayon, categorize pa rin na naturalized player itong si Ange Kwame at tignan natin sa mid-month ng taon kung may lalabas nga ba na update kung ano ang gagawin ng SBP, Gilas at ni Ange Kwame. Kung hindi naman kaya baka sa ngayon nga ay gumagalaw na ang mga ito, tahimik lamang sila pero may hakbang na at sa palagay natin natuto na rin ng SBP sa ginawa ni QMB. Kailangan lang nilang i-push at tulungan talaga ang isang player na gustong maglaro sa Gilas, lalong lalo na nga kung meron talaga itong maiaambag kagaya ni Ange Kwame na talaga namang posibleng makapagbigay ng impact ng kagaya ng naibibigay ni Kai Soto para sa Gilas team. Kay Kai Soto naman, game day na naman bukas Kushigaya laban sa team ng Sunrockers Shibuya at baka maghalimaw pa nga si Kai
Kai dahil sa Kushigaya nga lang ang focus niya at ang isa sa goal ni Kai ang maipakita na kaya pa rin niyang makapagbigay ng magandang numbers para sa kanyang team na Kushigaya Alphas. Pagkatapos ng laro ni Kai, back-to-back games laban sa team ng Sunrockers sa Shibuya, tignan natin kung merong pagbabago o mababago tungkol naman sa paglalaro niya sa Gilas o talagang final na ang desisyon ng kanyang kampo dahil tandaan natin kagaya ng nangyari noon sa US. Noong nasa US pa si Kai sa Ignite Team NBA G League, biglaan nga rin ang pag-uwi niya sa Pilipinas at mukhang hindi nga ito pinayagan ng Ignite Team at na-miss niya ang laro niya sa Ignite Team. Gawa na rin ng hindi pagkakaunawaan ng AWP, Ignite at Gilas, kaya nga tuluyang umalis noon si Kai Sotto sa team ng NBA G League Ignite Team.